Nagsalita na nga itong si Michael Jordan patungkol sa GOAT debate na mainit na topic hanggang ngayon. Pero bago natin pag-usapan yan ay eto mo na nga second game back ni Jayson Tatum mula sa kanyang Achilles injury. Well, nakatanggap nga siya ng warm welcome kahit siya nga ay on the road against sa Cleveland Cavaliers. Isa sa mga early rivals nga nila as a team. And well, dito kinongratulate nga siya ni James Harden at sinabi na proud nga siya dito kay JT matapos nga ng naging kanyang comeback. Panorin at silipin natin. And well, after the game, abay hindi pa natapos ang cheer for Jayson Tatum nang dahil lang siya'y pabalik nga dito sa kanilang locker room. Abay nakatanggap pa ng mga hiyawan hindi lang sa kanilang mga fans kundi pati na rin sa Cleveland Cavaliers fans. Silipin at panoorin din natin ito. So definitely this is bigger than basketball at talaga nga namang magandang makita nitong si Jayson Tatum na nag-underwent sa isa sa mga scary injury for an NBA player abay makatanggap nga ng cheer hindi lang mula sa kanilang mga fans pati na rin sa mga opposing players. At si Donovan Mitchell at James Harden ay ito nga mga sinabi after the game patungkol kay JT na natutuwa sila dito kay Tatum that he is back. It looks good. I think there's obviously some hesitancy naturally. I mean, it's been 300 days. You know what I mean? Then you're back to it, and but he looks, really good for someone that's 10 months, and that's impressive. I just told him, man, you see a young guy, especially at that caliber who, had so much success and won a championship, and then boom, adversity hits. It's like, for him to have the mindset of nothing can slow him down and stop him. And he comes back and his first game back plays well tonight, plays well. Like, I think that's an inspiration in itself. So talaga nga namang hindi lang warm welcome, napakainit ng naging pagtanggap dito kay Jayson Tatum sa kanyang muling pagbabalik in the NBA. Anyways, ngayon ipag-usapan na nga natin itong si Michael Jordan nang dahil ngayong araw ay may lumabas na interview kung saan pinag-usapan niya nga ang GOAT debate na alam naman natin na sa ngayon ay between him and LeBron James. Ito ang mga naging honest answer ni Michael Jordan. Panoorin at pakinggan natin. That term, the GOAT. The whole GOAT term is never going to be something that I ever will get high or low about, It just doesn't exist with me. I never played against Oscar Robert or Jerry West, and I actually learned from them, and we, paved the road to the Kobes and the LeBrons, right? And to me, it's the beauty of the game of basketball that a player after a previous player has evolved the game further. Mm-hmm. I think it creates animosity. I have no animosity against today's players. It is a empty comparison. Is that absolutely never find that the true answer to that question. Well, ayon nga mismo dito kay Michael Jordan ay ang GOAT debate daw ay hindi niya talaga binibigyang pansin. Kumbaga walang pakialam itong si Michael Jordan patungkol sa the greatest of all time na title na binibigay nga sa kanya at yung iba naman ay binibigay dito kay LeBron. Nang dahil for Jordan nga daw ay talagang importante ang mga players from before and sa ngayon nang dahil they paved the way nga daw yung mga players before and then yung mga players naman ngayon ay ine-evolve na patuloy ang basketball game. Sinabi niya rin dito at kanyang highlight na ang mga GOAT debate nga daw ay talagang namang nagke-create ng animosity or ng away between the fan bases. At nagkakaroon nga rin diba ng mga tension between generation of players and again sa ibang mga generation of players. And I think alam nyo naman na kung sino nga yan at yun nga yung sila Shaquille O'Neal pati na rin si Charles Barkley na nasa NBA on TNT. And basically sa pagsasummarize nga ng mahabang statement ni Jordan patungkol sa GOAT debate ay sabi niya huwag nating bigyang pansin ang greatest of all time title kung di i-appreciate na lang natin ang bawat generation ng mga NBA players. Nang dahil hindi daw yan matatapos nang dahil never nating malalaman dahil magkakaibang henerasyon ang mga players na ikinukumpara. Anyways, kayo ba na bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion patungkol nga sa topic na ito na hanggang ngayon ay mainit pa rin? Komento nyo lamang inyong mga opinion sa ating comment section.